Ano po ang dapat gawin sa isang seller na hindi nagre-refund? May resibo naman po, pero hindi nagre-refund. Okay? Ang question na yan ay galing kay Saisa. And again, we would like to get the response from Attorney Noel. Well, I presume sa hindi nagre-refund, ibig sabihin may binili pero binalik, no? Kasi seller ho yan, galing sa seller. So hindi nagre-refund, tinanggap na yung binalik. Ang po pwedeng gawin ho doon, pwede siyang kasuhan ng simple collection ho. Kasi yan po ay civil case. Ngayon po, kung halimbawa dinideny yung na mayroong binalik, mayroong dapat i-refund, kahit na may resibo, dinideny pa rin, well, that's deception, estafa ho yun. So depende ho sa sitwasyon. Kung halimbawa Rev. ayaw, Dali. Nag-low bat. Okay, attorney, sabi ni Attorney Dot, nag-lowbat lang. O sige, okay. Attorney, okay, yung sinabi niyo po kanina, simple collection lang yan. Okay, go ahead please. Attorney D, Attorney Noel. halimbawa ayaw mag-refund dahil may dahilan. Halimbawa ho yung binalik na goods or items. Ay, opo. Attorney Noel, go please. We can hear you. Yes. Go ahead So, please, yung Attorney sinasabi ko kanina, pag ayaw mag-refund at dahil na ibalik mo yung goods, no? Simple case ho yan. Pero kung ayaw mag-refund dahil hindi mo binabalik yung goods din, so parehong may karapatan ho yung seller para hindi mag-refund. Kasi ang sale is a reciprocal contract. Ang ibig sabihin yun, may reciprocity. May obligasyon ng bawat isa, the seller to deliver the goods, the buyer to pay the purchase price of the goods. Ano naman ho ang ano naman ang ibabalik po ng seller kapag hindi binilik yung goods. So, kung naibalik naman yung goods na binili dahil hindi siya tugma dun sa dapat mong binibili, no? After na receive ng buyer at nakita niya na yung description ng dapat niyang bilhin hindi tumutugma at binalik, doon kailangan mag-refund. Pero this is a simple civil case po.